Ayan, magandang hapon po sa lahat ng nanonood at manonood sa episode natin ngayon dito sa Kalambag. Kalampag at Ambag ng Kabataan. Ako po si Ate Nikki mula po dito sa Team Negros at kasama po natin sina Ate Irish at Ate Lalaine. Ang So, nagagandahan nating mga kasama para sa ngayong episode. Pwede po bang magpakilala Ate Lalaine, Ate Irish? ako po si Lalaine. At ako naman po si Irish. Kinagagala ko po kayong makilala. At saka Nikki, bago lang pala dito sa Irish at welcome dito Irish. Welcome sa live natin ngayong hapon. Maraming Ayan. salamat po. Po, Ate Irish, so ngayon naman po, kamusta naman kayong dalawa, lalong-lalo na kakatapos lang ng exam week natin ngayon, ano? Parang mukhang pagod tayong lahat. Pwede niyo bang ma-share yung experiences niyo mula sa kung nahirapan ba kayo sa exam o kung nag-review ba, pasado ba, o nakalalag? Ako Nikki na hindi pa namin exam at mga next week pa ata yung exam namin kaya ngayon nagre-review kami, medyo busy at saka stress sa school pero kayang-kaya naman. Ikaw Irish. So, nakakatapos na po namin yung exam. Actually, nakuha ko na po yung grado ko. Nakita ko na po ng kahapon. So, wow, congrats! Pasado naman. Salamat sa Panginoon. At saka balita ko, Irish, nag-celebrate daw kayo ng ano yun? UN ata yun? Opo, nag-celebrate din po kami ng UN kahapon din po. So, nung umaga, doon po yung releasing of cards namin at pagkahapon po, nag-celebrate po kami ng UN na at nakita ko po yung magagandang mga pamansang kasuotan ng mga contestant kahapon at napakasaya lang kasi kahit na nahuli na kami pero nakapag-celebrate pa rin kami ng UN. Congrats! Siguro nag-enjoy talaga kayo, Irish. Nakita ko yung mga pictures at mga videos niyo kahapon. Saka ang gaganda. Ikaw, Nikki, kamusta ka dyan? Ayan, so para naman sa akin ano, medyo medyo masaya naman. Parang nag-enjoy lang ako sa pag-aaral ngayon. Tini-take easy ko lang ba yung mga subject para hindi ka ma-stress. Kasi Wow. kapag yung college kasi parang kapag pinressure mo masyado yung sarili mo, parang 'di ba, nakaka-depressing naman yung gano'n, pero hindi naman nagpapabaya sa pag-aaral natin. Siyempre kailangan natin 'yun, pag-igihan mabuti, pero enjoy lang natin. Tsaka Tama. napakasaya at napaka-energizing ngayon, kakatapos lang namin sa ROTC namin, 'yun po. So, Wow. ayan, tapos nating, magkamustahan, mukhang nagkaka-miss din natin, eh, 'no? Mukhang nami-miss ko yung, episode natin kasi medyo, naging busy tayo sa schoolworks 'no? Parang matagal tayong, nawala dito sa, ating live, tama ba? Oo nga, noong nakaraan wala kayong Nikki. Oo, nami-miss ko nga yung, pakikipagkuwentuhan dito sa ating mga kabataan. Nami-miss ko rin yung, pakikipaghalubilo sa inyo, 'di ba? Parang mukhang na-busy kasi ako nung nakaraan kaya ngayon, bawi tayo. So ayan, tapos nating, magkamustahan, ay balik tayo sa ating, topic ngayon na, ah National Children's Month. So ngayong buwan ng Nobyembre, pinagdaraos natin ang Buwan ng Kabataan o National Children's Month na naglalayong mabigyan ng oportunidad ang bawat kabataang Pilipino sa maayos na kapaligiran, edukasyon at kalusugan. So, Ate Lalaine, maaari mo bang ibahagi kung ano yung mga karapatan na mayroon tayong mga kabataan? Ayon sa research ko, Nikki, yung mga karapatan ng mga bawat batang Pilipino is yung may panganak, magkaroon ng pangalan at bansang pinagbilangan, maging malaya at magkaroon ng pamilyang nag-aaruga, mabigyan ng pagkakataon at makapaglaro na at naging malaya,
pagkaroon ng masaganang pagkain, tirahan, mabuting kalusugan, at malalakas na pangangatawan. Kasama na rin doon yung magkaroon ng magandang edukasyon, malayang maipapahayag ang sariling pananaw at may yung mga opinyon, mahasa ang kanilang kakayahan, makatira sa isang papayapang pamayanan, mabigyan ng proteksyon yung mga laban sa mga nag-aabuso, panganib, karahasan, dulot ng mga alitan o ng mga masamang tao sa paligid at may pagtanggol at pagsilbihan ng ating pamahalaan. Yun yung mga para sa akin yung mga karapatan ng mga kabataang Pilipino dito sa Pilipinas. Ayan, tama. Kabilang na dun sa nabanggit ni Ate Lalaine, ngayong National Children's Month, ang ating theme ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. So, dito tayo magfo-focus sa nourished. Alam naman natin yung mga kabataan ngayon ay mukhang naaalingatan na yung ating kalusugan na siyang dapat nating pagtuunan ng pansin. So, sa Article 19, pwede mo bang basahin sa amin, Ate Irish? Pakiulit nga yung sinabi ni Nikki kasi nga di masyadong maingay dito sa paligid namin. Pwede mo bang maibahagi yung ating Article 19 o Healthy and Nourished Child sa ating mga kabataan? Ay. Nikki, hindi ka talaga namin marinig. And, so, mukhang mahina yung signal doon sa kanila, no? So, Article 19 on the rights of the child emphasizes the protection of children from abuse and neglect. It underscores protection from violence, na naglalayong maprotektahan yung ating mga kabataan sa pang-aabuso at pagmamaltrato gaya ng nabanggit ni Ate Lalaine kanina. So, pwede niyo bang maibahagi sa sa ating manonood ngayon kung ano yung inyong pananaw sa mga kumakalat na issues tungkol sa pang-aabuso sa mga kabataan ngayon, lalo na't ito ay napaka-sensitibong issue at talamak na ngayon yung mga pang-aabuso sa mga kabataan, yung pagmamaltrato. So ano yung inyong pananaw tungkol doon? So, Nikki, meron po akong research tungkol dyan. Ayon sa Republic Act 7610, protektahan ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa aking opinion, ang napaloob sa Republic Act na ito na tayong mga kabataan ay protektado sa lahat uring ng pag-aabuso sa ating kapaligiran. At saka dagdag ko lang sinabi ni Irish na tama, merong mga batas na nakatakda para protektahan tayo, pero yung iba kasi hindi nga sinusunod yung mga batas na yan, talamak pa rin yung mga pang-aabuso sa mga kabataan, kaya dapat talaga na magkaisa tayo upang may patigil yung mga pang-aabuso na yan dahil hindi talaga yan makabuti sa ating mga kabataan dahil nga naapektuhan yung ating hindi lamang physical natin na emosyon, physical natin, yung emosyon, mental at saka yung ating mga paghalubilo sa mga paligid natin dahil nga naging insecure na tayo sa paligid kasi nga ng dulot ng pag-aabuso hindi na tayo naging confident sa sarili natin na gumawa ng mga bagay-bagay na gusto nating gawin at saka parang hindi na tayo naging malaya sa mga dapat sa mga hindi na natin nakakamtan yung mga karapatan na itinakda at nakalaan para sa atin. Parang naging limitado na lang ang ating mga aksyon ukol sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Yun po. Ayan, maraming salamat sa inyong mga naibahagi sa ating mga manonood ngayon.
At para naman sa akin ay datapwat ah ah, marami ng nangyayaring pang-aabuso ngayon sa mga kabataan ay nararapat lamang na magkaroon tayo ng awareness gaya ng ginagawa natin dito ngayon sa Kalambag at dapat ibahagi natin sa mga kabataan yung kanilang mga rights gaya nga nung nabanggit ni Irish kanina na merong mga batas na nagpoprotekta sa atin para tayo mismo yung mga kabataan tayo mismo ay alam natin yung ating rights, yung ating nalalaman natin kumbaga yung ating mga karapatan sa mga bagay-bagay at hindi tayo nagpapasindak sa mga sinasabi ng karamihan na bata ka lang, ganito, ganyan, di ba? Kailangan natin maging aware mismo sa sarili natin na tayo ay kabataan at mayroon tayong karapatan na gaya nga ng sinabi niyo kanina, yung makapag-aral, yung malayo sa pang-aabuso, at marami pang iba. So, ngayon naman ay pag-usapan naman natin yung healthy and nourished child. 'Di ba? Isa rin ito sa karapatan natin bilang mga kabataan na magkaroon ng maayos na pagkain at kalusugan, 'di ba? So, ayon sa research ko, the child shall have the right to the freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of the frontiers, either orally, in writing and print, in form of art, or through any other media of the child's choice. Ayon dito ay tayong mga kabataan ay kailangan natin yung freedom of expression or yung freedom na ipahayag yung ating saloobin. Gaya ng sinasabi natin dito sa Kalambag na siyang nagiging tulay upang mas lalong maintindihan tayo ng karamihan o yung mas nakakatulong din para mas lalong ma-aksyonan yung pangangailangan natin, ano? So, dito nakapaloob yung nourished child. Yung nourished child naman tayo ay marami tayong sinusulong na awareness ayon sa mga pagkain ng masustansyang pagkain. Hindi natin na mismo or mga kabataan ngayon ay mag-rely sa instant noodles, mga instant na pagkain, mga fast foods. So, ano yung inyong mga pananaw tungkol doon? Para sa akin, Nikki, hindi talaga mabuti na pinapalagi natin yung pagkain ng mga ganyan at saka pinapractice kumbaga natin yung mga ganyang habit kasi nga nakakasama yan sa kalusugan natin dahil nga bata pa lang tayo, dapat hanggat bata pa tayo, dapat natin pangalagaan yung kalusugan natin dahil ito yung naging isa sa mga elemento natin or shield laban sa pagharap sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasi nga kung hindi na tayo healthy, paano na yung future natin? Paano na tayo makipaglaban sa buhay natin at paano na ang mga kinabukasan natin kasi nga hindi na healthy, paano pa tayo abot doon kung bata pa lang tayo, hindi na talaga healthy ang ating kalusugan. Tama ba, Irish? Tama. At dagdag ko lang na hindi naman masama yung mga chichirya or instant foods, pero kailangan nating limitahin ang pagkain dito. Kumbaga, pwede naman natin gawin ito mga once a week, do parang cheat day, kumbaga. Pero kasi tulad nga na sabi nila, lahat ng sobra ay masama. So para sa akin, sa pagkain ng sobra-sobrang mga hindi na healthy na pagkain, ito talaga ay nakaka-apekto sa ating kalusugan.
paano na lang kung ikaw ay bilang estudyante, kung ikaw ay ikaw ay madapuan ng sakit, 'di ba? Na kailangan mo lubiban sa iyong pag-aaral. So may mamimiss ka talagang mga lessons na sa iyong pag-eeskwela, so maapektuhan ang iyong pag-aaral. At saka hindi marami talagang masamang epekto yung mga kapag hindi ka healthy yung katawan mo, marami talagang aspeto ng iyong buhay yung maapektuhan nun, hindi lang sa isang parte, lahat talaga apektado pag hindi ka healthy kasi Tama. nakakonekta lahat yung mga dimensions natin, di ba? Paano kapag hindi ka healthy, paano ka makapag-focus sa iyong pag-aaral, di ba? Tama naman. Tama. Ito ay maapekto sa iyong kalusugan, sa iyong sarili, pati na rin sa inyong pamilya, di ba? Oo. At na rin sa paligid mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, mag-aalala sa'yo dahil nga hindi masama yung pakiramdam mo, At hindi baka ka... ikaw ay makahawa pa sa Oo, iba. tama. O di ba? Maka-apekto nito sa iyong pag-aaral. Kaya dapat talaga natin pangalagaan yung ating katawan. Umiwas tayo sa mga makasama sa atin, yung sabi ni Nikki kanina, yung pagkain ng mga instant foods, food chain, sa mga fast foods. Kaya dapat marunong tayong mag-alaga sa sarili natin, kumain tayo ng mga Balanced gulay, diet, healthy diet. magkaroon tayo ng healthy meal plan. Tama ba? Tama. Ayan. Isang-ayon ako dun sa mga nabanggit ninyo, ano? At para naman sa akin, para maitutupad ito, kailangan natin gumawa ng diet plan gaya nga ng sinabi ni Lalaine. At kagaya ng dun sa akin, mayroon akong sinusunod na yung kumbaga parang plano para sa pagpapabuti sa ating sarili, para sa nakita ko din yung exercises gaya nga ng ginagawa namin sa ROTC at kailangan ka 'di ba ng ROTC, yung military dapat ay active ka talaga, kailangan nurse yung katawan mo, maging makikita nilang maayos yung tungkulin mo bilang isang reserve officer. So, sabi ko lang, no, training plan namin ay mayroon kaming sinusunod na meal plan na kapag MWF ay kailangan namin ng kumain ng protina gaya ng mga karne, yung manok, yung isda, itlog, ganyan. At nagbabawas din kami sa kanin para malaman talaga yung calories na tinitake natin sa ating katawan kasi hindi kasi maganda yung purong carbohydrates lang 'di ba yung nakukuha natin sa kanin na siyang mukhang hindi ito common sa atin, no, sa ating mga Pilipino, lalo na't nature talaga natin na mahilig tayo sa kanin, 'di ba? Dapat ay Nutrient. nalalaman ko lang din ito ngayon lang din, at saka medyo nung una ay na-weirduhan din ako kasi, "Uy, bakit hindi kayo kumakain ng bigas?" Ganito, ganyan. Pero kailangan natin sundin 'yon para maging balance yung nutrisyon na tini-take in natin sa ating katawan. Pangalawa ay yung schedule ng tulog dapat ay mayroon tayong 6 to 8 hours na tulog, depende na rin sa schedule ng klase, ano. Pero sa akin, yung kapag nakulangan ako ng tulog sa gabi ay mini-make sure ko talaga na i-insert ko yung mga vacant class, ini-insert ko doon yung tulog na kailangan ng katawan ko para mas maging energized pa kumbaga. Tsaka pangatlo,
maraming tubig, 'di ba? Kailangan nating maging hydrated para hindi tayo madaling yung mapagod, yung mapawisan, gano'n. Kailangan kasi ng katawan natin yung maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate kumbaga. Tsaka yung last is yung pag-exercise. Kailangan nating i-motivate yung sarili natin na mag-exercise. Kailangan kasi yung 4 a.m. 4 a.m. to 5 a.m. nagkakaroon kami ng exercise. Kailangan pilitin natin yung sarili natin na gumalaw-galaw kahit kahit walking lang, running, gano'n. Kailangan nating pilitin na gumalaw para mas maging balance yung ating katawan. Kasi para sa akin kasi mas nagiging energized ka kapag nasa iniisip mo yung kapakanan ng sarili mo, mas kapag yung katawan mo parang mas nabubuhayan kumbaga yung diwa mo tsaka yung sa experience ko ngayon mas hindi na ako palaging nagiging yung parang pugad ba pagod lagi kasi parang ako kasi noon palagi akong pagod tsaka mahina talaga yung core ko parang lakad lang ganito, hinihingal talaga ako. Pero ngayon, mas napatunayan ko na mas nagiging active yung katawan ko, mas nagiging healthy yung katawan ko din. So, ano naman sa inyo? Sangayon naman ako sa mga sinabi mo, Nikki, at saka tama lahat yun ang sinabi mo. At dapat dagdag ko lang, dapat talaga maging aware tayo sa mga ginagawa natin at nagiging dulot nito, consequences nito sa ating sarili. Kasi nga, tayo rin din naman yung yung mag magdurusa sa huli, kung parang gano'n. Kasi nga, ng lahat ng ginagawa natin na-apekto, hindi man sa ngayon na-apekto, baka bukas or sa susunod. Kaya maging aware tayo, sundin natin yung mga healthy guidelines, yung mga tamang balanced diet, yung tamang meal plan. Maging healthy, hindi lang yung katawan natin maging healthy, yung mental din natin, saka upang hindi tayo ma-stress palagi, maging parang chill lang kumbaga, yung laban lang sa buhay. Tama ba, Irish? Tama. At idagdag ko pa lang na kailangan din natin kumain ng mga prutas at gulay. Kasi actually, kakagaling ko lang mula sa lagnat. Kasi ngayon, ang panahon natin ngayon, nagpabago-bago, di ba, Nikki? Na-notice mo ba? Na kung umaga, sobrang init, pero pagkahapon naman, umaambon o umuulan. So, talagang maapektuhan yung ating kalusugan. So, kailangan natin ng nutrisyon para maprotektahan ito. At saka may panglaban yung katawan natin sa pagbabago ng panahon, kasi nga hindi lang yung mga pagkain, yung mga maling pagkain, yung mga cheat foods natin na ang nakaapekto sa ating katawan. Oo. Nang katulad rin yun ng mga pagbabago ng panahon, yung sa surrounding natin, iba rin yung nakakaapekto sa ating katawan. Ayan, tama. At dagdag ko lang din doon sa sinabi ni Irish, tamang-tama na yung pabago-bagong panahon dyan sa inyo, no? Palagi kasing umuulan dyan sa inyo at Tama. alam kong talamak dyan sa inyo na kapag umuulan ay kape agad at instant noodles. Tama ba ako? Tama yan. So,
para sa ating mga kabataang nanonood ngayon ay ah, panatilihin nating disiplinado tayo, ano? Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina ay masarap talaga yung mga bawal, 'di ba? Pero dapat nating disiplinahin yung sarili natin na yung mga nakagawian na natin ay hindi na natin gawin at ah, maging open tayo sa moderation tsaka yung mag-adapt tayo sa changes ng environment natin gaya nga ng ginagawa ko ngayon. Mukhang namulat na ako sa mga tama at hindi tama at yun nga. So, puwede niyo bang ibahagi sa'min yung mga experiences niyo, yung mga nakagawian niyo ukol sa ating mga pagkain? Ano ang ginagawa niyo kumbaga noon na hindi niyo na ginagawa ngayon? Ako, Nikki, yung sanay ako sa pagkain ng yung mga easy foods na lang, Canned foods. yung canned foods, yung mga instant noodles, at saka yung pancit canton, yung kinakain ko yun sa boarding house kasi nga Pambansang meal ng oo, college pansang meal ng college students. student, kumbaga, kasi nga nagmamadali ako na kinukulang yung oras ko sa pagluluto, hindi na ako nakapagluto kasi nga nang hinahabol ko yung oras, baka malate ako, baka hindi ako maka-attend ng klase. Kaya yun na lang yung kinakain ko. At saka noon kasi nga nang pinagbabawal na sa akin yun ng aking ina kasi nga nang parati akong parang unhealthy na, kumbaga parang parating nilalagnat, Mataglay. mataglay, kahit konting ulan lang, naulan ako na nilalagnat agad. Kaya nang tinigil ko na talaga kasi nga hindi talaga makabuti sa aking katawan. Kaya ngayon, natuto na akong mag-manage ng aking time, yung time management natuto na rin akong magluto ng sarili kong pagkain, yung bumibili ako sa market namin, yung mga gulay na madali na lang lutuin. Meron yung mga naka-slice na, di ba? Meron yun. Oo. Kaya yun na talaga yung ginagawa ko, yun iniiwasan ko na talaga yung mga instant foods, yung mga noodles, iniiwasan ko na talaga kasi nga ako na naman yung nakakaranas ng sakit, yung nadurusa ako sa mga ginagawa ko noon, 'di ba? Parang gano'n. Tama. Ako din naman, Ate Nikki. Actually, mula bata ako, mahilig talaga ako kumain ng chichirya at uminom ng soft drinks. Araw-araw yan ha. Ngunit nakita ko lang yung resulta ng mula bata ako, masakitin talaga akong bata. Palagi akong dinadapuan ng mga sakit. Pagkatapos ko halimbawa, ng nakaraang buwan, naglagdat ako ng nagaling na ako, pagkatapos sa susunod naman na buwan, magkakasakit ulit ako, Nikki. So, yun nakita yun na-notice yun ng mga parents ko. Pagkatapos noon, pinagbawalan na nila akong kumain ng chichirya. Pati yung doctor ko sinabihan na ako na bawal na ako kumain. So, simula noon, hanggang ngayon na hindi na talaga ako kumakain ng chichirya at Nikki kasi pinapagalitan ako. So, yun po. Ayan. Sinabi niyo na pinapagalitan ka, 'di ba, Irish? Tama naman yung ginagawa ng mga parents natin, Irish at Lelaine, na sinasaway tayo sa mga maling ginagawa natin, yung mga maling pagkain. Kasi para din naman yun sa kalusugan natin, 'di ba? Tsaka tama na yung mga nakasanayan niyong gawin ay hindi niyo na ginagawa ngayon. Para din naman yun sa ating kalusugan, para maging healthy tayo, para maging mas malakas yung ating katawan. 'Di ba? Tsaka kapag iniiwasan mo kasi yung mga bawal sa'yo, parang mas nagiging energized ka, 'di ba, kapag yung kumakain ka ng gulay, mas nagiging energized ka, mas
At saka mas nalo-low yung risk mo sa mga sakit gaya Tam- ng Irish, yung mga sakit gaya ng mga common na lagnat, sipon, ah, napakalaking tulong ng pagkain ng masustansyang pagkain upang mas mabawasan yung risk natin na makakuha ng mga ganong sakit at ah, mas nakakalayo din tayo sa gastos, 'di ba? Kasi kapag nagkasakit ka, 'di ba, parang gastos sa pagpapagamot, gastos sa gamot, gastos sa pamasahe, 'di ba? At saka kapag kasi Nikki, sinusunod mo yung mga pinapayo ng mga magulang mo, yung doktor mo, makikita mo talaga yung difference na nangyayari sa iyong katawan at sa iyong mga nararamdaman kasi nga mas alam nila yung mga nakabubuti para sa iyo. Kumbaga naging instrumento sila ng iyong ng yung wellness ng yung katawan. Tama. Ayan. At saka kinakita ko rin yung difference noon at ngayon. Yan. So, natalakay na natin yung kalusugan yung physical kalusugan natin at ngayon naman ay talakayan natin yung mental na aspeto ng ating kalusugan, ano? Kasi alam niyo yun, talamak na yung anxiety, depression ngayon, 'di ba? Lalong-lalo na sa college. Lalaine, alam mo 'yan kasi parang mas lalong-lalo na sa mga freshmen tsaka graduating, 'di ba? Kasi doon yung stage na mas pressured kumbaga yung mga estudyante tsaka sa inyo din, 'di ba, Irish, yung mga senior high, diyan yung mas komplikadong lessons, mas maraming issues sa kaibigan, sa Ano ba yan? pamilya, sa love life. Alam ko yon, meron kayong gano'n, hindi niyo maitatanggi. So, ano yung maipapayo niyo sa mga kabataan upang hindi hindi sila hindi sila magkaroon ng anxiety at depression o hindi sila magpapatalo sa kanilang anxiety tsaka depression? Para sa akin, yung maging balance ka sa sarili mo, hindi ka nagpapapekto sa mga sinasabi ng iba tungkol sa iyo, yung hindi ka nagpapatalo sa anxiety mo, kumbaga yung marunong kang mag-place ng iyong sarili kung saan mo unahin kung pare sa akin yung sa college kasi nga minamanage ko yung time ko at saka nagkakaroon ako ng plan list yung gumagawa ako ng list kung saan yung unahin ko para hindi ako matambakan ng mga gawain para iwas stress din Nikki kasi nga hindi naman sa makakaiwas sa stress yung mapapalesen lang kasi nga normal naman na maging stress kasi nga nag-aaral tayo ng pabago-bago yung mga ginagawa natin at saka hindi pa tayo masyado naka-adapt sa surrounding o sa mga nangyayari sa college kasi nga bago pa lang kaya dapat talaga nang iwasan mo yung mag-cramming ng yung iwasan mo yung magtambakan ka ng mga gawain dapat inauna mo yung mas malapit na yung deadline nauna mo yung mga gawain na ganun kasi Dapat may time dapat na management. time management kasi nga kung magtatambakan ka, magkakram ka, hindi mo na alam kung saan yung unahin mo, mawawalan ka na ng gana, depressan ka na naman kasi nga hindi mo ginawa, procrastinate ka lang, hindi ka gumagawa, walang aksyon, puro salita ka lang na, ay ito gagawin ko yun, ay bukas na pala, parang ganun. Iwasan talaga yung ganyang attitude kasi nga hindi yan makakatulong sa'yo, lalo na sa kayong pag-aaral at saka para naman sa mga issue or syempre normal naman ngayon na parang ganyan kasi nga nag-adapt
hindi ka pa maka-adapt sa surroundings, sa mga bago mong makasalamuha na mga klase, marunong ka talagang mag maglagay ng gap sa hindi ka masyado dapat, hindi ka masyadong nakikipag-close o hindi ka talaga naging attached sa kanila kasi nga hindi mo naman sure kung tunay ba sila sa iyo or tunay ba ang tingin nila sa iyo o belong ka ba sa kanila kasi marunong ka talagang mag mag maglagay ng gap or mag-set boundaries kumbaga parang ganon. Hindi ba nang wag masyadong maging attached kasi sa huli ikaw lang din naman yung masasaktan parang ganyan. Tama. At saka Ate Nikki, yung sa amin kasi nang uso dito yung academic achiever tapos pagkatapos ngayong sem or ngayong quarter, malalaman mo na hindi ka pala nadala sa honor list. So, yun ang kadalasan na pinoproblema namin dito. So, ang mga payo ko lang dyan, kasi ito yung yung binibigay ko, ina-apply ko sa sarili ko, sinasabi ko ito sa mga kaibigan ko. Una, ng love yourself or mahalin mo muna yung sarili mo. I-accept mo muna lahat ng imperfections mo or yung mga flaws mo. Kasi Nikki, mahirap kasi yung mahal mo yung ibang tao pero hindi mo kayang mahalin yung sarili mo. So, imagine mo na lang kung paano mo mahalin yung ibang tao kung yung sarili mo hindi mo kayang mahalin. At saka Nikki, second, yung mahalin ibahala mo na lahat sa Diyos. Kasi yun yung number one ko na pinaniniwalaan na kapag may trust o kapag naniniwala ka sa Diyos na kaya niyang i-heal lahat ng sakit na nararamdaman mo, ng lahat ng sakit, lahat ng anxiety or depression, kahit anong problema man yan, kaya niyang solusyonan. Or kung hindi yan masusolusyonan, meron siyang way para meron siyang way para parang maging okay ang sarili mo, parang maging okay ka. So, yun, Nikki. At saka, sa amin ngayon dito, uso yun, kasi yung mga, nang nasistress ka kasi hindi mo alam kung nung unahin mo. Kasi na-culture shock kami sa senior high, Nikki, nang talamak kasi dito yung reporting. So, hindi namin alam kung nung uunahin. So, yun yung number one kasi namin ng way of dito. So, reporting talaga. Pag reporting ngayon, reporting bukas. So, tama yung sinabi ni Ate Lele na kailangan mo ng time management kasi kung ipapabukas mo lang lahat, paano mo yun magagawa? So, yung mga activities, mga assignments, at saka yung deadline papalapit na, magtatambak-tambak yun. At saka, hindi mo na alam kung anong yung uunahin. At saka, yun, mahihirapan ka. Yun. Ikaw ba? So, sang-ayon ako dun sa sinabi nyo na dun kay Lalay na kailangan magplano ng mga dapat gawin. Yun naman kay Irish ay yung pag-apply sa sarili mo ng yung pag-apply ng disiplina, 'di ba? Disiplina para mas maging planado yung mga reportings, yung mga ginagawa sa school, 'di ba? Kasi sa akin kasi ah natural lang naman yung ma-culture shock ka lalong-lalo na kapag yung pinagmulan mo ay parang easy-easy lang gano'n, 'di ba? Kasi mula sa ipagtalagay natin mula yung kinder, pagka yung unang lesson niya is drawing lang, ganito, masayang-masaya. Tapos, tsaka pagtungtong niya ng elementarya ay bibigyan na siya ng numbers, 1+1, ganito. Pagkatapos yung elementary to high school ay mas komplikadong lesson na, tsaka yung junior high to senior high, yung mga reportings na tambak, yung mga research, ganun. Tsaka yung senior high to college ay yung
mas komplikado na lesson, tsaka yung paiba-iba ng schedule ng klase. Makukulture shock ka talaga, pero kailangan mong i-apply sa sarili mo na maging adaptive ka para mas maka-cope up ka kumbaga dun sa mga kailangan mong i-meet na standards. Para kasi sa akin yung anxiety at depression ay parang natural na kumbaga dito sa generation natin ngayon, mga kabataan. Hindi naman sa sinasabi nating normal lang na magkaganyan ka, okay lang yan. Hindi talaga yun okay. Pero dapat po, hindi yun okay ay masasabi nating marami sa atin ang nakaka-experience ng mga ganun. Kaya ang masasabi ko lang ay kailangan nating mag-focus muna sa ating mga sarili, bigyan natin ng pansin ang ating sarili, mahalin natin gaya ng sinabi ni Irish, para kumbaga mas pagtuunan natin ng pansin yung ating pansariling kapakanan muna bago yung iba, para mas kapag kasi alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo, at mas maiintindihan mo yung sarili mo, ay doon ka lang din bigay ng full na pag-iintindi sa iba. Yung kapag na-apply mo sa sarili mo yung mga sinasabi natin ngayon, ay mas mapapabuti ka sa sarili mo, tsaka mas mapapabuti din yung pakikipaghalubilo mo sa iba. Kasi ikaw mismo, alam mo kung ano yung makakabuti sa iyo. Gaya ng sinabi nila Lane, kapag toxic na yung environment, kailangan mong umalis na doon. Kailangan mong pangalagaan yung sarili mo, kailangan mong bigyan ng pansin yung mga si-circle ba sa yung nakapaligid sa iyo, kailangan mong bigyan ng pansin, kailangan mong makiramdam, kumbaga. At yun, natalakay na natin ang ating topic ko ngayon. Ang aking lang mapapayo sa ating mga kabataan ngayon ay kapag ikaw ay naku-culture shock, kailangan mas i-motivate mo yung sarili mo na maging productive. Kailangan mong magplano. Plano. Kailangan mong planuhin yung mga priorities mo, tsaka yung mga i-set aside muna natin yung ating wants over sa ating needs. Kailangan natin i-prioritize yung kung ano yung mas makakapagbuti sa atin. Para sa akin kasi yung mas inuuna ko yung studies ko muna, mas binibigyan ko ng pansin yan, yung pagkatapos ng klase, 6 to 6:30, at pagkadating ko sa boarding house ay uunahin ko yung mga activities na unang binigay sa amin ng prof namin, tsaka pagkatapos ng 2 hours, binibigyan ko kasi ng time, kailangan matapos ng 2 hours, ganyan. Pagkatapos ay magbe-break ako para hindi ako yung na-burnout, kumbaga. Kailangan kasi natin na pag-igihin yung mental health natin. Kailangan din nating kailangan natin yung entertainment, kumbaga. Para kasi sa akin, kapag natapos ko yung 2 hours, ay mag-Facebook muna ako para sa mga impormasyon na kailangan natin, 'di ba? Kasi ngayon kasi yung impormasyon kasi parang nandun na, 'di ba, sa internet, social media, ganun. Tsaka pagkatapos nun ay pagkatapos nun, 30 minutes yung break ko. Pagkatapos nun ay gagawa na ako ng reportings, ng PowerPoints. Sunod-sunod na yun hanggang 10 p.m. Tsaka pagkatapos nun ay 11, ay matutulog na ako nun. Pagkatapos,
babangon ako mga 4 para mag-exercise, gano'n, para mas exercise or meditation, 'di ba? Sa mga kabataan natin ngayon, kailangan natin 'yun para mas maging active pa tayo at mas maging, mas maigihan natin sa pag-aaral. Sa inyo naman, ano yung masasabi ninyo sa mga kabataan natin ngayon, Lalaine at Irish? Para sa akin, Nikki, dapat talaga nating i-prioritize yung yung healthy living, kasi nga dapat balance yung healthy na katawan at healthy na pag-iisip, kasi nga hindi natin hindi natin ma ma ma-reach yung mga gusto nating Matupad. ma-achieve na mga goals sa future natin kung hindi tayo healthy, at saka marunong tayong magmahal ng sarili natin, protektahan natin ito, dahil sa huli, kasi hindi mo naman maiasa lahat sa mga taong nakapaligid sa'yo. Dapat marunong kang kumbaga yung stand in your own feet, parang ganun. Kasi nga, sarili mo lang din yung maasahan mo sa huli. Dapat marunong tayong maging, at saka wag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos kasi binigyan tayo ng ganitong buhay. Marunong tayong mag-adapt, at saka marunong tayong makipaghalubilo, yung kumbaga maiwasan natin yung mga bagay na hindi makabuti sa atin, kasi nga kailangan natin protektahan yung sarili natin, at marunong tayong magmahal ng sarili natin, kasi nga nang hindi naman sa lahat ng bagay may asa mo yun sa mga magulang mo, yung mga kailangan mo, at marunong kang maging independent ka sa lahat. Kumbaga, ng kaya mo kapag mag-isa ka lamang, parang ganun. Ikaw naman, Irish. Na actually ang maibibigay ko lang na payo is piliin natin yung mga kaibigan na piliin natin yung mga kaibigan natin. Kasi sila rin yung number 1 na makaka-influence. Kasi meron niyang kasabihan na tell me your friends and I tell you who you are. So, kailangan natin piliin yung mga kaibigan na makaka-influence sa atin sa maganda. Di bale yung mga kaibigan na mahal ka, na hindi ka lang ginagamit, o hindi yung toxic, kumbaga, at tiniki, para hindi rin maapektuhan yung sarili mo at pati yung kalusugan mo, yung mental health mo. Parang hindi malason yung utak mo na, ay, kasi yung mga kaibigan ko kasi okay lang sa kanila yung uminom o gumamit ng mga masasamang gamot. So, baka sa akin pwede na to. So, mali yun. So, yun ang sabi ko sa kanila, na piliin mo yung mga kaibigan mo. At saka, dapat healthy ka talaga. Quality over quantity, di ba? Ganun. Yes. Ayan, natalakay na natin yung topiko natin ngayong hapon. Naway sa mga kabataan nating nanonood at nanonood sa ating episode ngayon, naway nakapulutan yun ng aral yung episode namin ngayon. Ako pong muli si Ate Nikki, tsaka kasama natin sina Ate Lalaine at Ate Irish, at ito po yung kalampag at ambag ng kabataan. Naway nakapulot kayo ng aral ngayon, at saka kita-kita po tayo next week dito po sa Kalampag at ambag ng kabataan. Hanggang sa muli. Thank you po. Bye! Maraming salamat po.